Okay. So, ano ulit ang dot meaning ng dot product? Wait, say, pag nag-dot product ko pa ito ng dalawa, yung general form niya po is ax bx plus by. Yun yung ano niya, mathematical equivalent, no? Pero kung titingnan mo, ang dot product ng dalawang vector, let's say we have a isang vector dito. And this one, okay? Ang dot product niya, nakadepende sa angle, no? Halimbawa, tanggalin ko muna itong del. Huwag mo natin isipin na del yan. Gawin muna natin, A dot B. Okay? Tanggalin ko na natin ito. Baka malito kayo pag ganyan na example ko. Halimbawa, vector A and vector B. Okay? Ang physical significance, or sorry, physical interpretation ng dot product is ano? Di ba ang sabi natin? Ay, sino yan? Sir, ako po. Si Honey. Honey, ano yan? Ano yan? Sir, yung dot product po ba yung ano, yung kukunin yung cosine between yung two vectors? Tama, tama. So, sasabihin ko pa nga lang dito. So, di ba ang ibig sabihin niya is A times B cosine theta. Tama? Okay? Essentially, ang kinukuha mo dyan is yung projection. Palitan ko na ng kulay. Okay? Projection ng isang vector onto that particular vector direction. Okay? Kasi ang kinukuha mo is yung product ng magnitude nila times yung cosine ng angle. Ang cosine kasi is ito, di ba? Tama ba? Nasusundan nyo ba? Yes po. Okay. So, ang ibig sabihin lang nito, dahil naka-cosine siya, anything na kailan ba magsisiro ang cosine theta? Kapag ang theta ay ano? 90 plus. Kapag tama ba? Orthogonal pa ito for 90 degrees. Pag 90 degrees. Cosine of 0. Sure? Oops, sorry. Lagyan nga natin. Cosine theta is, ano ang definition ng cosine theta? Anyone? Meron ba? Anong definition ng cosine theta sa triangle? Halimbawa, Jason, sir? x over h. Tama? Ito ay y. So, ang cosine theta ay x over h. Tama? Adjacent over hypotenuse. Tama ba? Yes, sir. Okay. Sine theta naman ay opposite over hypotenuse. Tama? Ngayon, ang sabi nyo kanina, kapag 90 ang theta, 90 degrees, 0 ang cosine. Tama ba? Tama ba? Yes, sir. Bakit 0 ang cosine? In this particular example, gawin natin ganito. Kasi ito na yung magiging theta mo, di ba? Bakit? Tingnan. Kasi wala ka ng hypotenuse, wala ka ng adjacent, tama ba? Pero kung titingnan nyo kasi, nagiging 90 kasi siya kapag pinagalaw mo itong hypotenuse na to, di ba? Halimbawa, ito kasi imumove mo to become 90. Tama, imumove mo siya dito, nagiging parang ganyan. So, magiging 90. Ano ba essentially yung kinuha mo sa cosine? Ang kinuha mo ay yung projection ng hypotenuse doon sa
adjacent position in this case ay sa x-axis. Okay? So, kapag ka 90 degrees na kasi, paano mo ipoproject itong point na ito dito? Di ba? Walang way na ma-projection yan. So, kaya, 0 ang dot product kapag perpendicular yung dalawang vectors. Okay? Maliwanag? Maliwanag, guys? Opo, sir. Okay. Pero, kung mapapansin nyo, vector ito, no? Vector sila. And the result is a scalar quantity. Tama? Ang binibigay niya lang sa'yo is how much of a particular vector yung napoproject mo doon sa isang vector. Okay? So, yan yung definition ng dot product. Ngayon, balik tayo sa question na divergence. Okay? Instead of two vectors, nagda-dot product ka ng dalawang operator. Ng isang operator na isang vector. Now, using our definition, saan equal lang ang itong ano na to? Itong expression na to? Sino pwede sumagot? May nagchat pala. Sorry, hindi ko nakikita. Okay, kaya na pa pala yan. Okay, sino pwede sumagot? Tawagin ko na lang. Kendrell, Sir? saan equal ang del.a? Ha? Wait lang po. Saan na yun? Wait lang, sir. Ay, sige lang. Del.a, saan siya equal? Para malaman natin yon, kailangan muna nating isulat kung ano yung equivalent ng del at saka ng a. So a, we assume is a two-dimensional, may component siya in 3 dimension. So, sorry. We have ax I hat, ay j hat, az k hat. And yung del natin is partial derivative with respect to x I hat, partial derivative with respect to y j hat, plus partial derivative with respect to z k hat. Okay? Pwede nyo ilagay yung I hat sa unahan ng partial, it doesn't matter. As long as you know na hindi mo dinidifferentiate yung unit vectors. Okay? Nakikita nyo ba? Hello? Yes, sir. Okay, so Kendrell, based on definition ng dot product, pinakita ko natin kanina, Opo. ano ang equivalent ng del.a? Wait lang. Ano po? Ay, so sir, so pag mag-ano po yung I hat times I hat, magiging zero ba siya, sir? Zero ba yun, sir? Pag I hat times I hat po ba is zero? Hindi times. You have to I specifically mean say kung yun, tama. Kasi pag times, Yes. hindi Sorry, sir. No, it's okay. Don't worry. Ano ka lang para mas masanay ka. Kasi madami kang pagdadaanan na mga ganito para mas masanay. Sir, pag dot product po ng I hat tas I hat, zero po siya? Balikan mo yung binigay ko example kanina. 'Di ba? Ano ang definition ng dot product? Magnitude ng dalawa times cosine ng angle. Tama? Opo. Ano ang itsura ng I hat? 'Di ba vector siya, unit vector. Ano itsura niya? In terms of x, y, z coordinate. Nasaan siya? X po. Nasa x, no? Along x. Tama? So, I hat is a unit vector along x. So, Okay. ilagay natin dito. Sorry. Para mas maganda gawin nating alam nyo ba na ang 3-dimensional coordinate system is from cross product? So, dapat ang tamang way to do this is x cross y ay z. Pero usually kasi ang ginagawa natin ay nandito yung x, di ba? Pero ganito gawin natin kasi x cross y is z. Okay? Okay po. Para mas lang. Okay, ngayon ilagay natin yung I hat na nabanggit mo, Kendrell. So along x yun, no? Unit vector. So Opo. unit vector siya along x direction. So unit meaning 1 lang yung magnitude niya, no?
Similarly, yung y hat ay nandito sa y direction. 1 lang din. And yung z hat, or sorry, k hat is also 1 na nandito. So, lagyan natin to. K hat. K hat, J hat, and I hat. Okay. So, isa-isayin lang natin. Ano ulit? Wait. Binanggit mo agad kasi yung dot product eh. Pero paano mo isosolve itong dot product ng del at ng A? Ano yung gagawin mo? Pag multiply ko po yung Yung first na, anong tawag dito? First term ng del tapos first term ng vector A po. Kaya tinanong ko, sir, kung ano ang I hat tapos pag pinag-dot product yung dalawang I hat, sir. Actually, ang gagawin mo talaga dito is i-multiply mo lahat sila term by term. Tama ba? Opo. Yes, sir. Ang gagawin mo, i-multiply mo muna itong i-multiply mo ito una dito. Yes, sir. Tapos, i-multiply mo rin siya dito. Dito. Tapos, susunod-sunod din mo yan. Ganyan, di ba? Opo. Hanggang sa matapos mo. Kaso, mapapansin mo, kung gagawin natin yan, makikita mo na magkakaroon ka ng parte na mag-multiply ka ng ito with this. Okay? Magiging siyang, bigyan natin ng example partial ng AY with respect to X, tapos I hat dot J hat. Tama? Opo. O ngayon, tingnan natin kung nasaan yung I hat at J hat. So, base dito sa, nakikita mo ba itong parang pointer? Yes, sir. Okay. Ano ang relationship ng I hat with respect to J hat? Paano mo sila i-describe? Perpendicular ba? Tama. So, perpendicular means ano yung angle net between them? 90. 90 degrees. Therefore, ang dot product nila ay kasi dot product eh. 0. 0. Okay? So, dahil 0 to, ibig sabihin nito, kapag nag-dot pala ako ng dalawang unit vector or component ng same ng direction, hindi na nagmamatter yan. Magkaiba ng direction, 0 agad yung contribution niya. Tama? Opo. That's why, ang dot product ay dun na lang sa components na pare-parehas ng direction. So, ang summary ng dot product is kukunin mo yung partial derivative ng component niya along that. Kasi ang nangyayari dito kasi meron kang I dot I. Tama? Opo. Kasi add mo yung iba pang components. So you have AY, J dot J, plus partial Z, AZ, K hat, dot K hat. Pero dahil alam mo natin itong mga to ay 1 lang. Bakit 1 lang? Kasi ang magnitude nitong dalawa ay 1 lang. And then cosine 0 kasi 'di ba parallel sila, same lang ng direction is 1. So 1 na lang 'tong mga to. Okay? Lagay natin. So we have 1 1 1. Okay? So based on this definition, nakikita natin, pwede nating isulat ang dot product ang divergence, which is the dot product of del and a vector, as this one. Oops, sorry. Okay, plus, ayaw gumana. Partial y, ay, plus partial z, az. Yan lang gagawin mo. Yan na yung dot product. Okay, ngayon, ibabalik ko kay Kian. Kian, ano yung tanong mo kanina? Sir, yung about lang po, sir. Sa parang or interpretation ng divergence, no? Okay. Okay, bibigyan kita ng example. Sa mathematics, I'm not sure kung 53 or 54. Nagsimula kayo mag-aral ng differential calculus, no? Yes, sir. Okay. So this is in 3 dimension. Pero usually we know paano ba natin dinidescribe halimbawa ang
derivative ng isang function with respect to with respect to, let's say, x, is dy over dx. Halimbawa, ganyan. Anong physical interpretation nito, Kian? So, yung buong function po i-differentiate. Na naka-differentiate, hindi. Of course, nakadepende lang sa f of x kasi, di ba? Yes, sir. So, halimbawa, may function ka na ano ba maganda example? Parabolic na lang. Oops, pangit, sorry. Ganyan na lang, no? Tapos, you are asked to get the derivative at a certain position. So, tawagin natin siyang dy dx at this point, na. Ano interpretation nito, Kian? May slope, sir. Tama. Yun. Huwag ka maya. Tama yung sagot mo. Slope ang derivative, di ba? Yes, sir. Okay. So parang ano ba ang definition ng slope? Pinapakita niya kung gaano nagbabago yung isang function with respect to change doon sa variable na independent. Like yung x. Tama? Oh, yes, sir. Tama? So ngayon, kung titingnan mo, itong derivative na to is just one component ng divergence. Tama ba? Yes, sir. Kasi ito ay x component. Okay? In reality, or of course, yung mga most ng example ay nakadepende sa 3 dimensions like spatial dimension na x, y, and z. Okay? So, pinapakita ng divergence na, okay, sa example ko dito, this is just the rate of change ng isang variable or ng isang function with respect to one variable. Okay? So, ang divergence, kung i-assume natin na itong XYZ natin ay physical dimension like X, Y, and Z. Pinapakita ng divergence yung pagbabago ng value ng isang, ito vector kasi, no? Or function, in this sense. Yung pagbabago niya, change, or rate of change. Hindi, pangit atang tawagin. Sabihin na natin change. Change in vector A with respect to, okay? Tama ba? Kian? Opo, sir. So kung titingnan mo, i-add mo yung change na yan, no? So sa example na pinakita ko, wait, hold on. Ang hirap din minsan mag-ano lang, may pencil. Anyway, so kung may flow ka, halimbawa ng fluids, halimbawa along, let's say, yung mga ng kulay. Along this direction. Okay? Example lang, a fluid flow can be described by, let's say, a vector field. Tama? And yun ay parang nagpo-flow na ng ganyan. Similar sa electric field and magnetic field na siguro napagdaanan mo na, no? Okay? Hello? Yes, sir. Pero sa example na to, well, sorry, medyo matagal yung story kung paano ito i-explain, no? Pero mas gusto ko na matutunan nyo yung example na to. So, dadaan yung fluid dito sa particular dimension in space, di ba? We have X, Y, and Z. Pero if we focus muna sa one direction, let's say X, pa ganyan, of course, we have to, yung buong dadaanan niya is 3 dimension. Pero pwede natin pasimplihin na mag-consider lang tayo ng simple small box na we have delta X, delta Y, and delta Z. Tama? Okay? So if we consider just one direction, ang divergence, pinapakita niya kung gaano kabilis nagbabago yung particular vector field mo with respect to that particular direction. Okay? Maliwanag? Yes, sir. Ayan. So, thank you for that question. Kasi makikita nyo na actually, isa sa pinakamahirap na area ng physics ang fluid dynamics. Familiar ba kayo sa Navier-Stokes equation? Nadaanan nyo ba yan sa ano? I'm not sure kung sa 101 ba? Nag-aaral ba kayo ng fluid sa fundamental physics? Hindi po ata namin naabot.
Pero dahil dito sa ano, no? Wait, pero dapat 102 ba? Hindi siya 102 eh. Anyways, pero meron ba sa inyo interesado mag-aral ng fluids? Isa sa unsolved equation sa mundo na kapag na-solve mo, you'll be given an award and I think $1 million is yung Navier. I call it Navier-Stokes equation na related sa ganito, sa fluid flow. Okay? Mahirap siyang gawin, guys. Pero, well, pwede natin i-discuss in another time. Pero, ano siya? Pwede mong i-describe yung flow ng fluid ng pagganyan. Change siya at different direction, lalo na kung 3 dimension. Okay? May nag-message dito. Carlo, may sinabi ka pala. Di po ba pwede... Carlo, ano pang specific na question? Yung kanina po yan, yung sa general na vector, yung gradient ng... yung divergence? Yung triangle. Del ng vector yun, sir. Tinatanong ko po kung pwede pong bang pwede ma-gawin matrix. Hindi. Hindi. Ang pwedeng i-represent na, hindi siya matrix actually, determinant. Ang pwede mong i-represent ng determinant ay yung cross product. Naalala mo yun? Okay po. Narito lang po siguro po ako. Oo. Hindi, okay lang yun. Wait, nag-iisip ako kung pwede. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Ano ba usually ang nire-represent ng mga matrices? 3-dimensional, sir? Hindi lang 3-dimensional. Maraming dimension. Ang usually na nire-represent ng matrices ay mga vectors, mga along certain directions kasi, di ba? May X, Y, and Z, mga ganun, di ba? However, ang divergence kasi, it will give you just one single number, one scalar number. Tama ba? Tama ba? Yes, sir. Oo, yun yung binibigay sa'yo ng divergence or dot product in general. So, hindi siya pwedeng maging i-represent into matrix form. Okay, that's a good question. So, opposite sa dot divergence or yung dot product nga ng del at ng vector, ang pwede mong i-represent as a matrix ay yung curl or yung del cross A. Discuss natin yun later. Okay? Okay ba? Okay? Yes, sir. Okay, next. Ano pa ang question? Sino pa may tanong? Kapag hindi magtatanong ako sa inyo. Pipili ako randomly. At tanong ko na si Kendral at si Kian eh. So, Honey, may tanong ka? Sir, yung nabasa ko dati na yung cross product, pwede siyang i-express as parang sign? Oo, Sir, tama. explain yun? Hindi ko masyado na-gets. Okay, pero I think that's lecture 1 pa? Tama ba? Tama ba? Yes, sir. Pero don't worry, okay lang naman. Nabanggit ko lang. So let's say we have two vectors. Sabihin natin ganun ulit, no? We have vector B and vector A, and we have an angle between them, theta. Okay, nakikita mo to, Honey? Yes, sir. Okay. Kanina, binanggit natin na ang dot product ang dot product ng A at B at cross product ay magkaiba, no? So yung A and B, medyo matagal pala pag ganito. Anyways, yung A and B, kapag kinama yung dot product nila, you have to get the magnitude of A and B times the cosine between them. Tama? Yes, Cosine sir. ng angle between them. Ang cross product is similar. Sorry. Oops. Pero, kainis. Sin theta. Of course, para tama itong statement na to, kailangan natin ilagay ng magnitude, no? Kasi ito hindi vector, no? Pag magnitude.
ganito yung pagkukunin mo lang yung magnitude ng sagot. Honey, nandiyan ka pa ba? Yes, sir. So, ang dot product, ang physical na interpretation niya is kinuha mo yung projection. Okay? Projection of vector A onto vector B. Ganyan yung nangyayari. No? Yes, Okay? sir. And that is a scalar quantity. Kasi pinoproject mo lang siya dyan eh. Ngayon, ang cross product is different. Cross product is, ulitin ko na lang ha. Okay. Will give us another vector. Okay? Ang mangyayari kasi, halimbawa, you have, maganda. A and B. Okay? Kapag ginawa ang cross product ng A at B, ibibigay niya sa'yo ay itong direksyon na to. Okay? Pwede nyo gamitin dito ang right hand rule. Familiar kayo sa right hand rule, di ba? Yes, sir. Okay? So, A cross B, pag ganyan, no? Will result to vector in that direction. Di ba kung nasaan yung thumb mo, nandun yung direction ng cross product. Tama? Yes, sir. So, bakit sign? Kung titingnan mo, magbigay tayo ng example. Kung sign yun, kailan magiging zero yung sign? Kapag yung angle ay ano, ang sin theta, kailan magiging zero? Zero po, sir. Zero. Oo. Sin theta will become zero if theta is zero. Theta zero, ang theta ay zero kapag yung dalawang vector, anong ibig sabihin? Kapag sila ay naglalay sa same direction, meaning parallel sila sa isa't isa or they're just in the same direction. Tama ba? Yes, sir. Bakit zero? Yung cross product. Kasi yung hindi mo pwedeng gamitan ng right hand rule. No. Kasi hindi mo ma-move dahil wala naman silang pagitan eh. Tama ba? Hello? Hello, sir. Tama ba? Nag-gets mo ba? Yes, sir. So, ang pinakamadaling isipin is kapag that product, yun nga, kapag perpendicular, walang that product kasi hindi mo maipa-project. Tama ba? Kapag naman cross product, zero naman sila kapag hindi mo kayang i-cross. Nakakuha mo ba? Yes, sir. Ganun na lang isipin mo para hindi ka malito. Okay? And ang key idea is, ang cross product laging magbibigay ng vector. Okay? And ang that product, laging scalar. Okay? Liwanag? Yes, sir. Okay, thank you. So, next question. Sino pa magtatanong? Nakapagtanong na si... Harold, kumusta? Nandiyan ka pala, Harold. Hindi ko kasi nakikita yun pag pinuntahan ko wala yung participants, so wala makikita. Harold, Hello, may question sir. ka? Wala po. Nakikinig lang po ako. Hindi, pero baka mayroong parte ka na nalilito. Pwede mo na itanong para masagot na natin. Wala po akong question. Pero nabasa mo na itong vector calculus 1? Napanood ko na po yung video lecture na. Pero hindi ko po siya talagang ginigets pa po. Okay. Bibigyan ako na lang magtatanong para Wait, sir. Ay, sino? Carlo. Carlo, ikaw ba? Sa page 2 po, yung sinasabi ko pong parang Page matrix po. Yung column matrix po pala siya. Pero the product pa rin. Okay. Kaya nalito naman ako. Well, ito ay yung shorthand notation lang. Okay? Pwede mo siyang gamitin. In this case kasi, hindi lang siya del eh. Sa ano siya? Sa gradient.
Sir, may multiplication pa po siya na Oo, ano. sa gradient kasi siya eh. Okay? Okay po, sir. Pero, isipin ko nga, possible ba? Anyways, ito lang yung shorthand notation, no? Para ipakita dito kung paano mo papasimplehin yung, let's say, yung pag-solve ng divergence. Kasi ang divergence, divergence. Pagkuha ng gradient, medyo related ang divergence sa gradient. Kaso, naka-dot product kasi yung naka-dot product kasi yung sa divergence. Sa divergence, tama. Ang sa gradient kasi ay scalar na i-multiply mo lang sa del. Tama? Opo, sir. So, it's up to you. For me, pagtuturo ko ng divergence is just to get yung multiplication ng bawat component ng x, y, and z, no? Kapag divergence kasi, kapag gradient, nakakalitot siya talaga. Kapag gradient kasi, it will result to a vector. So, medyo makakalito siya pag ganun eh. So, ang ginagawa na lang natin is to think about yung, halimbawa, itong gradient naman as, kaya pinakita siya dito na parang pwede mong isipin na naka-vector notation. Okay? Sir, yung sa baba po, pwede pong ipababa sa page. Saan dito? Sa page. Yeah, Yun page po sa i-hat po. Saan po yan napupunta sa column matrix po? Ba't po siya hindi na-represent dun sa column matrix? Bakit hindi na nakapunta? Dun po sa column matrix yun po. Hindi po na-represent. Wait lang. Well, kung titignan mo dito sa column matrix, ito mga to, hold on. Naka-i-hat 1 to, i-hat 2, hat 3. Similarly, meron to. Okay? Hindi na lang din natin siya nilagay dito. Kasi, pag dinat product mo, alam mo na ito ay along i-hat 1, ito ay along i-hat 2, at itong huli ay naka-i-hat 3. Okay? Sir, dahil po mag-zero na po pag nasa parang E2 tsaka E1, sir. Pag nag-multiply po, sir. Mag-zero yung, ulit? Mag-zero po yung QR po, E-hat 1 dot E-hat 2. Yung mga yun, nawawala kasi siya eh. Ito, kung titingnan mo dito, sa ikalawang, ito yung simplest, hindi pala simplest. Ito yung long na pwede mong i-define yung del or gradient at saka ng isang, let's say, unit, dr in this example. Nakaganda. Okay? So, pinapakita mo lang na, yun nga, may ilalagay mo pa rin sila na ganyan. Okay? This is just the simplest form kasi in vector notation kasi alam mo agad na x, y, and z yan. Okay? Yes, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. And by the way, I would like to note na itong x1, x2, x3 ay pwede mo siyang itingnan as x, y, and z. May mga bagay kasi na nabanggit ko sa lecture na we can work in more in more than one dimension, and usually gumagamit lang na isang letter to represent yung mga ganun. Kasi bakit? Mas madali magsulat ng, let's say, summation form in one variable, di ba? Tapos papalitan mo lang yung subscript. Okay? Pero huwag kayong malilito doon. Although I understand na nakakalito siya kasi bakit X, di ba? Pero yun nga, just be flexible sa kung ano yung pagkakaintindi or ano yung definition ng isang variable and kung ano yung pwede mong isipin na physical interpretation niya. Okay? Liwanag? Kayo na ba yan? Hello? Hello guys, nandiyan pa ba kayo? Yes, sir. Okay, thank you. Si Rio. Rio, may question ka? Ay, nawawala ata siya. I-chat mo na lang, Rio, kung meron. Or medyo, baka mahina yung connection mo ngayon.
Yung sa geometric interpretation nun sa magnetic flux, sir. Sir, dinescribe dun na yung magnetic field, magnetic flux, pag mag-equal yung cross product nung del tsaka nung magnetic field, sir, pag naging zero siya, magiging irrotational, sir. Pag ba in any case, sir, rotational siya, like mag-iiba ba yung shape nung sa surface, or like ganun pa rin talaga regardless kung anong behavior ng magnetic flux? So, magnetic flux na. Ito ata yung tinutukoy mo? Yes, sir. Tama ba? Familiar kayo sa ano? Nag-experiment ba kayo? Ay, o nga, estudyante ko pala to. Pero dati, nakagawa na kayo ng solenoid. Alam niyo na itsura ng solenoid? Rio? Or kung sino man. Hello? Wait lang ha. Saan ko lang yung pinto? Ingay sa lahat. Okay. Ano itsura ng solenoid? Or ano ang solenoid muna? Kasi related to dito. Basta yung umiikot-ikot yung parang sine function or cosine function. May ano, no? Paano ka ba nakaka-create ng electromagnet? Mayroong core, tapos gumagawa ka ng coil. Diba? Yes, sir. Na iniikot-ikot mo. And we all know na kapag nagpadala ka ng current doon sa coil, it will create electromagnetism. Tama? Or magnetism, sorry. Magpuproduce siya ng magnetic field. Tama ba? Yes, sir. So, related, in relation to that, ano ibig sabihin ng kapag ang cross product ng del or curl ng isang magnetic flux ay let's say 0. Ano ibig sabihin ng irrotational? Okay? So, 'di ba magmo-move itong teka lang saan ba yung highlighter na? Hindi. Spotlight. Ito, 'di ba? So, consider a particular parang contour, pwedeng ganun. So, itong area na to, and then you have a magnetic flux na magmumove pa ganyan. So, imagine nyo na lang ito ay parang another view noong let's say core sa winding mo. So, magmumove yung magnetic field or magnetic flux mo pa ganyan. Okay? And of course, nakadepende yan sa kung paano yung pag-move yan. So, 1 to 2 to 3 to 4. So, pinakita natin dito na pwede natin kunin yung integral as different component. So, i-add mo isa-isa, no? Kapag daw hindi magka-cancel itong mga contribution na to, meaning hindi magsi-zero, yung cross product niya ay hindi zero. Bakit? Related kasi pa rin itong curl sa directional derivative pa rin. Okay? Similar sa divergence kasi, ang divergence, binibigay niya kasi yung yung scalar value ng change ng isang vector with respect to the whole, kung ano man, ilang dimension man, like x, y, and z. Ngayon, ang curl, balikan natin, ang curl makukuha mo as as ganun din, 3 components din, pero different siya ng partial derivatives. Nakikita mo dito, Rio? Or nakikita nyo ba? Yes, sir. Okay. So kung titignan nyo, di ba ang curl, ang divergence, binigyan ka rin ng 3 component. Pero, simple lang yung kanya. Kasi binigay niya lang sa'yo yung, i-add mo lang yung partial derivative ng vector with respect to each direction at i-add mo lang yung total. Tama ba? Ang pinakaiba niya sa curl, ang pinakaiba ng curl is you have to get yung difference ng change. Difference ng change ng vector for each direction. So halimbawa, para makuha mo yung curl ng vector A along x, i-hat x, no? You have to get the partial change nung along y subtracted by partial ng
change ng vector at y component with respect to z. So, this is a measure of, ano ba, directional change, parang ganan. Nagigets mo ba yung term na yan? Hello? Pwede po ba kayo magbigay ng example ng cross product with values po? I think nagbigay ako nun sa lecture 1. Carlo. Mag-add lang ako ng example ng curl, divergence, and gradient. Baka yun yung tinutukoy mo. Pero kung cross product lang, ganun din yan. Okay po, sir. Okay? So, we can think about an example din naman later. Okay? So, medyo mas komplikado ang curl. Kaya kung titingnan nyo, ano ba ibig sabihin pag irrotational. Ibig sabihin, tawag dito, makikita mo na yung change sa bawat component ng flux, kasi yun yung pinapakita na definition ng ng curl. Ito. Okay? Kapag binigyan ka ng 0 na value, ano ibig sabihin nun? Kailan ba magsi-0 ang curl? Okay? Magsi-0 siya kapag sana. Pag 0 to, kapag itong mga to ay magbibigay sa'yo ng 0 value. Nakikita mo, Rio? Yes, sir. Hello? Okay. Kailan ba magsi-0 itong mga to? Kapag equal yung change nung vector mo along those specific directions. Okay? So makikita nyo sa magnetic flux. Sorry, maghanap nga ako ng mas magandang maghanap nga ako ng GIF siguro or GIF na mas mapapakita yun. Kasi ang hirap pag drawing lang no? Pwede rin naman kayong mag-search din ng ganun. Pero hindi ko pa napipigure out paano mag-add ng GIF sa PDF. Pwede ba? May alam ba kayo? Guys? Wala po, sir. Hello? Wala Okay, po, sir. hanapan ko. Gawa ko ng paraan. Kasi ang hirap din pag ito-drawing ng gano'n lang Gawan ko ng paraan yung next na pag may example na mga ganito may parang gumagalaw para mas makita nyo yung yung example. Okay? Okay ba yan? Yes, sir. Hello? Thank you, Okay. Sir, may follow-up question ako regarding dun sa sa magnetic flux. Di ba, sir, kunwari dun sa path 1 di ba, dyan kasi, sir, rectangle siya, so like parang simple lang yung sa equation dun sa path 1. Sir, paano pag parang parabolic yung shape ng path 1, sir? Like, medyo may curve siya. Sir, mag-iiba ba yung bx, dx into something or pare-pares lang na ganyan talaga yung kalalabas? This is the general, tama, good. This is the general equation for a parang ganitong klaseng contour. So, halimbawa, bigyan kita ng example. What if yung contour mo ay, banggit mo, parabolic, no? What if, pag ganyan. So, mag-move siya from here to here. Tama? Kapag circular, you can treat this as two na paths. So from here, we have 1 and then 2. Kung may parabolic man, halimbawa, palitan natin itong isa. Oops, sorry, pumalik. Pag ganyan, no? Ganito yung sabi mo, no? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Mag-iiba lang yung mo, parang mapaparameterize yung integrand mo dito. Pero yung integration mo is still from x0 to x1. Mapaparameterize lang. Kagaya nung binigyan dito sa dulo na, sorry, ano ba yan? Na kapag may special yung integrand sa loob. Okay? Ay, nasa na? Yes, sir. Saan ka ba nakita yan? Anyways, malilagay yan. Integrand. May ganito.
sa work. Okay? Kasi another example is yung work eh. Okay, thank you. Sino pa may tanong? Oops. May questions pa? Hello? Familiar ba kayo lahat sa Maxwell's equation? Guys? Hindi, sir. Sir, pwedeng pa-explain po yun. Like, Hindi nyo to nadaanan sa lecture, no? Hindi natapos? Hindi po, sir. Hindi po ka. Ay, hanggang saan lang umabot? Hanggang saan lang kayo umabot? Sir, hanggang EM po ata, sir. Yung spherical something. Pero nakapag-solve kayo ng ano? Nakapag-solve kayo ng Gauss law? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Pero hindi kayo umabot ng magnetic fields? O umabot kayo ng magnetic fields? Wala ba? Okay lang, sabihin nyo sa akin para alam ko, para baka inaasog ko pala na nadaanan nyo eh. Ano? Potential po ata, sir. Pero wala kayong nadaanan ng magnetic field, no? Wala pa po ata, sir. Okay. Sige. Maganda to. Sige. Didiscuss ko sa inyo itong Maxwell equation. Mag-add na lang din ako. Akala ko kasi nadaanan siya. Sorry. Pinapakita ang Maxwell's equation, a set of equations na nagde-describe sa electromagnetic fields o magnetic waves. Ano ba? Example, we have the divergence of B or magnetic flux ay 0. Secondly, we have the divergence ng electric field. Actually, familiar na kayo dito, I think. Ano ba yung value sa electric field na or yung pinag-aaral niyo sa related sa electric field na rho over epsilon naught? Yung rho is charge density. Sino makakapag-recall? Recall niya lang. Anong quantity yung related sa rho over epsilon naught? Tatandaan niyo ba? Hello? Yes, sir. Sino makakapag-alala? Nakaka-recall? Naroon makaka-recall? Sir, ito yung something 4-5? Hindi po. Oo, naalala may 4-pi. Ay, may 4-pi po, epsilon naught kasi, di ba? yes, sir. Pero, pero saan yung example na naka-divide? Tama ka. Anong equation yan? Naalala mo ba? ay, di po gaano, sir. Pero yun lang po na-recall ko. Yung 4-pi epsilon naught. Sige, hanap ako ng magandang example dito. Wait lang Gauss law. Para mapakita ko sa inyo. Hello, Honey May. Hello. Personal question ba or sabihin ko na rin dito? Sir, okay lang na sabihin niyo. Hello, nagchachapi ka. Okay. May tinanong kasi siya about sa exam and prob sets. Ang gagawin natin, ganito kasi nangyari, no? Alam naman natin na sobrang hirap ng situation natin. So, ay naging na lang sa akin na parang, tapos nagkaroon pa ng problema yung mga connection, di ba? So, ang gagawin natin, mas magaan na lang yung workload. Gusto niyo ba ng gano'n na lang?
Yes po, sir. Sir, basta so gagawin natin parang interchangeable yung term na prop set at exam. Nagigas nyo ba yung statement na yan? Yes, sir. So, ang iniisip ko, I still have to assess you though. So, ang iniisip ko, we can have some discussion and mag-aasa ko ng questions to answer para kayo, kagaya ng mga tanong ko ngayon, di ba? An explanation. So, para ma-assess ko lang din kung naintindihan nyo yung particular concept. Kasi, ang gagawin natin is parang hindi lang puro mathematical. Maganda alam nyo yung physical equivalence or interpretation ng isang concept. Kagaya ng halimbawa, ng cross product, di ba? Na-realize ko na parang binigay mo kasi ang isang mathematical definition, yun na agad yung tinatandaan natin. So, cross product, AB, cosine theta. Sine theta, dot product, AB, cosine theta. Parang gano'n na lang yung nangyayari kasi. And that's not necessarily a bad thing, pero I still believe na mas maganda yung pinaka-essence ng mga ganung equation. Kasi kahit hindi mo siya, yung bang tipo ng kahit hindi mo memorize, madederive mo. May nagawa na ba kayong ganong klase ng pag-solve sa problem? Like hindi nyo kabisado pero using yung mga concept na alam nyo, na-derive nyo. May nagawa na ba kayong ganon? Yes, Wala pa. sir. Yes, sir. Kaya yung mga simple problem. Sa mga Meron, grade diba? school po, sir. Hindi, like School, for high example, school. for example, halimbawa, nakalimutan nyo ang derivative. Diba? Tapos, pero alam nyo, ang derivative ay related sa slope. Tapos, naggawa ka lang ng graph na may x and y. Tapos, nag-consider ka ng interval na delta x. Diba? Tapos, reverse engineer mo siya pabalik doon sa gusto mo equation. Yung ganun ba? Nakikita nyo yung example na yan? Yes po, sir. So, kasi in reality, no one can memorize all mga equations na to. Of course, may mga taong ganun, pero in general kasi hindi ganun no? Kahit naman ako, I still rely din sa books din, di ba? So, ganun ang gagawin natin. So, instead of asking you na ano ang definition ng cross product, na sasagutin nyo ay A cross B is equal to magnitude of A and B times sine theta. Ganun, di ba? Ang pangit pakinggan na yun lang yung alam natin. Pangit yung ganun no? Okay. Yun, nakita ko na. Sino nagbangitan? Rio, ikaw ba yan? Or, sorry. Familiar kayo sa equation na to? Oops. Ano ba yung thread? Familiar kayo dito? Yes, sir. Yes, sir. Ano to? Sir, sa electric field. Pero ano essentially to? Tatandaan nyo ba? This is Gauss law. Okay? Anong ibig sabihin ng Gauss law? If you have a certain surface, okay, na dinadaanan ng electric field, let's say, palitan natin kulay. Iba-ibang direction, no? Okay? Nakikita niyo yung example? So, electric field to. And to get the tawag dito, yung ano ba essentially ang ginagawa ng Gauss law? Sige nga, anong kinukuha mo? Anong quantity? Sige nga, kung naalala nyo pa. Don't worry. I'm not questioning your knowledge. I'm just trying to see kung ano yung naintindihan nyo. Okay? Sir, yun ba yung charge na na-enclose dun sa Yun. Kinukuha surface? mo kung ilan or ano yung amount ng charge na na-enclose doon sa surface. No? Tama? Yes, sir. Anong tawag doon? May tawag Flux doon. po, sir.
Yun yung hinahanap ko sagot. Di ba alam nyo naman, huwag kayong mahiya. So, kailangan ko lang kayo i-guide. So, ngayon, it's called, electric flux. Or yung amount ng charge din. Tama nga din naman si Honey. Electric flux. Okay? Amount of charge na nandun. So, for example, meron kang charge na nasa loob, let's say Q, and i-enclose mo siya ng any surface. Tama? Nakadepende kung anong klase ng surface, ng yung distribution na yan, kung anong klase ng surface yung gagamitin mo. So, itong bilog dito sa integral, could mean surface integral, sometimes contour, iba-iba. Okay? So, to get that, you have to consider a certain surface, S, okay? Na pwede mong pasimplihin na kukuha ka ng unit surface na nandyan. Pangit pala yung parang ganyan. Okay? Na pwede mong sabihin, nakukunin mo lang yung area, no? So, this is ds. And ds, you can get it by getting the normal vector times the area. Itong nandito. Okay? Familiar kayo dito, no? Nadaanan dito for sure. Pero, wait. Gawin na lang nating generic form. Baka malito pa pala kayo. S yung gamit nyo, no? So, S na lang din. Hindi ko na gagawin ganito. Okay? Sabi natin dA na lang, area na lang, or surface. So, ang sinasabi dito, dadaan yung magnetic field mo, or sorry, electric field mo, doon sa any unit surface, no? Nasusundan nyo? Hello? Yes, sir. Okay, kung kukunin natin yun, kunin lang natin yung small chunk na yun. So, ganyan. So, dadaan yung electric field. Tama? And yung surface mo, syempre, mayroon din siyang sariling vector representation. So, that is dA. Okay? And there is an angle between them. Tama? Tama ba? Hello? Opo, sir. Okay. So, that way, you can measure the change. So, kukunin mo yung dot product ng electric field at ng A. Okay? And then, of course, yung integration kasi is summation, di ba? Ina-add mo lahat ng makukuha mo. Di ba? Na unit area or unit surface. Okay? Liwanag? Hello? Opo, sir. Bibigyan ko kayo ng example. If you have a charge Q, paano nyo kukunin yung electric flux? Sige nga. Simple lang. Balikan lang natin yung ano nyo. Ang charge ng EQ. Paano nyo kukunin ng electric flux? Sino pwede sumagot? Isa-isay lang natin. Don't worry, kahit hindi buong sagot, step by step tayo. Start with Kendrell. Anong gagawin? Sir, Anong gagawin? Unang step, kukunin lang natin electric flux. hindi ko alam. Hello? Sir. Pero nadaanan niyo ito sa 102? Yes, sir. Okay. So ganito. Kailangan mo mag-enclose ng surface. Okay? In this case, the best surface na pwede mong gamitin is spherical kasi that lang yung charge mo, 'di ba? Charge point lang 'to. So you can use, let's say, spherical surface. Okay? Nakikita nyo? Spherical yan, ha? Medyo hindi lang kasi drawing three-dimensional. Ngayon, Kendrell, ano ang, di ba may charge, pag may electric charge, nagpo-produce siya ng ano? Anong pinoproduce niya? Electric field.
Electric field, no? Tama. Ano ang direction ng electric field na yon? Honey. Sir, ano po ulit? Ano ang sabi ni Kendrell, nagpo-produce yung charge ng electric field. Let's say positive to. Ano ang direction nung pinoproduce na yan, na electric field? Sir, going towards positivity. Hindi, kung point charge lang, anong itsura? Pero yeah, tama, towards positive infinity. Pero ano itsura, geometrically? Sir, hindi ko siya nag-get. Okay. Pero familiar ka sa electric field, no? Yes, sir. Okay. Kapag may point charge, ano itsura ng electric field? Yun na lang yung tanong ko. Di ba ito, point charge ito. Ano itsura ng electric field na pinoproduce niya? Sige nga. Sir, di ba po going outwards? So ano, wait, mamaya Carlo. So si Hani muna, tapos tatanungin ko rin kayo. Para lang lahat tayo ay tulong-tulong sa pagsasolve nito. Ano yung direction? Sir, yun nga outwards. So magbigay ka na isang example. Outwards, di ba? So ito lang ba? Paano pa? Sir, any direct, parang radial, sir. Yun yung hinihiling ko word. So radial. Tama. Alam mo yung sagot, di ba? So, ano lang, huwag kayong masyadong kabahan. Tinatanong ko lang kayo para din ma-recall nyo. Okay? So, radial, meaning outward siya doon sa sa surface. Tama ba? Yes, sir. Okay. Imagine this is three-dimensional, no? Ngayon, to get the electric flux, alam mo na magpuproduce siya ng electric field, no? And you have to do itong integration na to. Dot dA. Okay? So ito ay Q over epsilon naught. Ngayon, may dot product ka, no? So ibig sabihin, kailangan i-treat mo siya as vectors. Ngayon, yung dA mo is any area na nandito sa surface mo. Tama? Yes, sir. Ngayon, tanungin natin si Harold. Harold. Harold, nandiyan ka pa? Yes, sir. Okay. So sabi natin, ito yung dA, no? Any parang small surface doon sa spherical surface natin. Ano ang relationship ng vector A doon sa normal vector ng dA? Kasi related yun sa dot product nila. Hindi po ba yun yung area? Tama po ba, area? Oo, tama. Area siya, pero meron siyang directional area siya, parang ganun. So, ano siya, parang, kung meron kang surface na square, ganyan, ang dA niya ay pag ganyan. Tama? So, kaso, spherical to. Or medyo na-curve ng konti. Ang tanong ko lang, ano yung direction ng dA with respect sa direction ng electric field in this particular area? The question is, ano yung theta? Ayan. Harold. Hello? Yung direction po ba yung tinatanong? Direction lang or of course in all in all yung angle kasi, di ba? Kasi that product eh. Pero okay lang kahit direction sabihin mo. That product. Ang cute ni Kendrell. Sumasagot ka ba, Kendrell? Sorry, sir. Hindi, okay lang. Akala ko lang kung sino yung nagsasalita. Akala ko, sir, okay lang yan, don't worry. So Harold, ano yung relationship ng yung vector ng electric field at yung normal vector ng dA? Or yung ano yung angle between them para na lang mas masimple? Perpendicular po ba sila? Ang perpendicular ay ibig sabihin pag ganito yung surface. Kasi ito yung E. Pag ganun ba yung dA? Hindi, di ba? Ano sila? Pasimplahin natin, ha? Ito yung electric field. Ito yung A. Ito yung dA.
Anong relationship nila? As opposed to sa sinabi mo kanina. Hello? Para silang outwards. Harold? So, same direction. Yes. Kapag same direction, tama ka. Pag same direction, anong ibig sabihin nun? Ano yung angle between them? 0. 0. Tama. Very good. Kian, kapag 0 ang theta, ano ang dot product? Sir, dot product ng 0. Sir, pag magkaiba, ay G po ako siya. Hindi. Dot product lang. Kasi isipin mo na lang na dalawang vector lang ito. Anong nangyayari sa dalawang vector kapag 0 yung angle between them? Ano yung dot product nila? Sir, 1. So parang magiging ano na lang siya, no? Magiging since mapakita natin na constant yung electric field, hindi na siya dot product. Bale E times A na lang 'yan. Tama? Yes, sir. Oo. So 'di ba, napasimple yung buhay natin dahil sa ganitong klase ng concept. So instead of doing the dot product, pero dahil napakita natin na yung angle nila ay radially the same, you can drop the dot product and pakita mo na constant lang naman electric field. Okay? Liwanag? Para ang mangyayari is ganito eh. Ang pinakasimpleng form niya is, sige, para hindi kayo malito. Magiging siyang, flux is now equal to, instead of doing the whole surface integral, magiging siyang E times dA cosine theta. Okay? Kaso, dahil nga 0 yung theta, cosine theta mo ay 1 na lang. So, magiging na lang siyang EDA. Tama? Hello? Yes, sir. Tama ba yun? Hindi ko natanong. Rio? Sir. Okay. Tama yan? Tama ba yan? Okay, Carlo, ngayon kung napasimplify natin yung integral as ganito, anong kasunod mong gagawin para masolve itong ganitong integral? Sir, ilalabas po sa integral yung E. Yung alin? Yung E po. Oo, bakit? Ilalabas. Bakit pwedeng ilabas? Kasi sir, independent po siya dun sa area, sir. Oo, kasi siya ay independent nga doon. Tama. So, essentially, ang kailangan mo lang kunin pala is yung surface. Tama ba? Yes, sir. And paano mo kukunin ang surface ng spherical? Paano mo kukunin yung value ng surface ng spherical surface? Kasi ito lang yan, di ba? So, lagay natin. E. Gulo-gulo na. E. Integral ng dA is equal to Q epsilon naught. Ano ang sagot? Ano integral ng dA? Ang surface mo ay spherical. Sino pwede sumagot? Si Kendall. Balik ka tayo kay Kendall. Sir, ano po yun? Ano ang integral ng dA? Kung ang surface natin ay spherical. Pag spherical integral ng Bibigyan kita ng isa pang clue. Of course, dahil spherical siya, meron siyang radius, no? Opo. Radius R. So, given a radius R, ano ang integral ng dA? Di ba? Ano ba ibig sabihin ng integral mo na, Kendall? Di ba meron kang dA? Marami kang dA, di ba? dA. Ano bang essentially ang ginagawa natin kapag nag-integrate tayo? Kendall. Hello? Nandiyan ka pa? Hello, sir. Anong ginagawa natin kapag nag-integrate tayo?
Ano yung another interpretation ng integration? Kino-combine? Bibigyan kita ng example. Di ba, nagsimula tayo sa concept ng integration kapag halimbawa, may curve na ganyan, kinukuha mo yung... Ano bang ginagawa natin pag integration? Anong kinukuha natin? Anong kinukuha natin? Anong physical interpretation ng integration in, let's say, one dimension? Or two dimension? Kendrell? Oops, tayo na gumana. Ano ang interpretation ng integration? Ano, Carlo? Sir, area po, sir. Area. Okay, tama. So, area, kukunin mo yung area na to, no? And paano ba ginagawa yon? Tinuro ba ito sa 53? Like, Yes, sir. Naturo po siya. Mayroon tayong tinatawag na rectangular strips method, no? Ina-approximate natin yung function f of x as parang height ng isang rectangular strip. Tapos hahatiin mo maliliit delta x, di ba? Tama ba? Yes, sir. So balikan natin si Kendrell. So Kendrell, paano makukuha yung buong area nitong function f of x from a to b? Anong gagawin mo? You already know kung ano yung area ng itong rectangle na to, di ba? So maraming rectangles. So anong gagawin mo? Kunin po yung combine po yung areas from A to B. Yung per... Bale, i-add mo, no? Tama ba? Opo. So, i-add mo sila. Ano ibig sabihin nun? Summation. Tama ba? Oh, yes, sir. So, sinasum mo. So, ibig sabihin, ang integration is actually summation ng areas. Tama ba? Opo. Or, in general, pwedeng surface area. Kasi in this case, ay surface ito, di ba? Ngayon, balikan natin yung tanong ko sa'yo. You have a surface na spherical. Tama? Opo. And you have the unit ng spherical surface na dA. Ngayon, i-add mo lang yung lahat ng dA noong buong surface. Ano ang total surface ng spherical surface? Sige nga. Hello? Nandiyan ka pa? Sir, wait lang po. Hindi. Sorry. Tinatanong ko lang kasi baka na-disconnect ka or something. Pero nakuha mo yung tanong ko? Hindi, sir. Paano mo kukunin ang surface area ng sphere? Yan lang yung tanong ko, bale. Tanda mo pa ba? Yung radius po, tapos... Ano, sir, yung surface area po ng sphere? Kasi yun yung surface natin, di ba? Surface area ang hinahanap natin, technically. 4 pi r squared po. Yun lang hinahanap ko. So kung titingnan mo, itong hinihingi ko sa iyong sagot is parang summation siya nung lahat ng dA. Kasi kaya ko pinakita ito yung example na to para ma-realize mo na isasum mo lang. Tama ba? Opo. So kung isasum mo lahat ng differential unit dA, yun ay yung total surface ng sphere. And that is 4 pi r squared. Tama? So ilalagay lang natin, tuloy lang natin. E is now, multiply mo ng 4 pi r squared equal to Q over epsilon naught. Tama ba? Opo. Ngayon, balik tayo kay... Sino naman pwedeng tanongin na? Si Harold. Harold, i-express natin itong equation na ito as from electric field. Anong equivalent? So, E is now equal to, banggitin mo na lang sa akin. Nakamute pala. E is equal to Q over 4 pi r square. E not r square. Tama po ba? Pwedeng ganyan. And familiar ba kayo sa equation na to? Sir, di ba may K pa po yun? I forgot. 1 over 4 pi r. Okay. Yung K ay kapag ginawa mo tong vector. Pero we are just dealing with the magnitude muna para masimple lang. Okay, sir.
Pero meron pa nga siyang K. Okay, pero yung form na ito is familiar kayo. Yes, sir. Ibig lang sabihin nito, any charge na nagpo-produce any charge na point charge produces an electric field equal to the amount of that charge divided by yung certain constant. Okay? Liwanag? Liwanag ba? Yes, sir. And makikita nyo rin na ang strength ng electric field ay nag-iiba kapag malayo na malayo. Kasi ano siya inversely proportional sa R squared. Tama ba? Yes, sir. So kapag malayo na, mahina na yung electric field. So yan yung makikita nyo. So nakikita nyo, no? Hindi lang puro equations, makikita nyo yung physical meaning ng mga ganitong klase ng example. Okay? Okay? Yes, sir. Okay. So i-discuss natin yung iba pang ito sa Maxwell equation. Honest naman yung sagot nyo na hindi nyo nadaanan to, no? Yes. Yung electric field lang po yung nadaanan po namin, sir. Electric field lang. Masyadong naabutan yung magnetic, sir. Mm-hmm. And kung titingnan nyo, related yung pinakita kong Gauss law dito sa equation na to. Okay? Dahil di ba doon sa isang example, doon sa pinakita ko, simple lang siya, point charge na may Q. Tama? Pero in general, a system could have a charge density. Marami. So, ito, essentially, ang general form ng Gauss law. Okay? Maliwanag? Yes, sir. Okay. Question. Based on this equation, ano ang interpretation nitong equation na to? Let's assume B is magnetic field and E is electric field. Anyone? Without knowledge, dito kayo mag-focus. Derivative ng magnetic field with respect to time. Sino pwede sumagot? Sir, ano yung tanong, sir? Ano yung makikuha yung significance nito equation na to? E is electric field, B is magnetic field. Sir, di ba yung yung magnetic field and electric field perpendicular sila? Yung sa each other. So, sir, yung cross product dyan, parang indicator siya na ang hirap Sige, tuloy mo lang. Go. Yung cross product, sir, ini-indicate niya na kung gaano ka perpendicular yung E tapos yung B from each other? Well, parang is there such thing as super perpendicular or less perpendicular? Sir, hindi ko kasi ma-explain ng na. Hindi, pero tama ka. Actually, tama ka. Sabi mo na perpendicular ang E at B. Tama? Yes, sir. Oo, tama ka. Pero malapit na. So, kaso dito kasi sa equation, hindi naman pinapakita yung cross ng E at B. Tama ba? Ang pinapakita dito is yung relationship ng curl ng E at magnetic field. Tama ba? Yes, sir. Pero malapit na. Isipan mo pa. Sino ba pwede? Isipan nyo ng interpretation nito. Sino pwede sumagot? Para matapos na rin tayo. Si Carlo. May naisip ka, Carlo? Iniisip ko po, sir. Sige. Sige, bigyan ko kayo mga 10 seconds. Dito kayo mag-focus. Oops. Hindi kita dito. Dito sa ano to. And syempre dito rin. Equation kasi siya. Tingnan nyo, ano ibig sabihin nito with respect to this one. Okay, mas maganda ata nga to kasi bigyan ko kayo ng equation tapos hindi nyo pala maintindihan. Mas maganda na i-discuss ko sa inyo kung anong physical significance nito. Okay. Meron na? Kian, meron na? Sir, iniisip ko pa rin po. Hindi, just by looking at it, ano yung nakita mo? Ano yung na-observe mo?
Sir, kino yung gradient. Ay, hindi gradient to, curl. Ay, curl. Ay, sorry. Yung curl ng electric field. So, ano ibig sabihin? Kalimutan mo na muna yung cross. Ibig sabihin, kinukuha mo yung derivative, no? Tama ba? Derivative ng electric field. That means, ano ibig sabihin ng derivative ulit? Ano yung word? Rate of change, sir. Change. Tama, change. Okay, go. So, isipin mo mula doon. Si Carlo ata may sasabihin na. Go, Carlo. Sir, dun po sa pinakauna, yung sa del dot p po, di ba 0, sir? So parang pag dun po sa pang-apat po, magiging 0 din po yung curl ng electric field. Dahil Ay, wala. Bakit magiging 0? Hindi ko po alam, sir. Hindi, lang, sir. Hindi. Huwag mo muna pansinin yung nasa taas. Ito lang binax ko para hindi ka mahirapan. Okay? So, tama na. Nabanggit na ni Kian. Change itong nandito. Kinuha mo yung change ng electric field. Tama? Yes, sir. Sir, Ano naman ang interpretation nitong partial B, partial T? Tanungin natin si Harold. Go, Harold. Nasagot na ni Kian yung kanina nasa left side. Itong nasa right side tayo, Harold. Ano ibig sabihin ng partial B, partial T? You don't need to give me an equation. Just tell me kung ano yung physical, niya. Naiisip mo na physical interpretation. B is magnetic field. Harold, nandiyan ka pa? Hello? Hala, naghalit ata si Harold. Sir, I think baka nawalan lang po ng internet. Okay. So, balikan natin si... sir, whether I try. Okay, sige, go Kian. Sir, parang rate of change ng magnetic field. Tama. But may negative po. Oo, pero rate of change ng magnetic field with respect saan? Time, sir. Anong ibig sabihin kapag na with respect to time? Oh, malapit na Kian. Konti na lang. Sir, wait. Balik tayo kay Hani. Hani, nabanggit ni Kian yung nag-change daw yung magnetic field with respect to time. Anong ibig sabihin nun, Hani? Hello? Ay, nagalit na din ata siya. Hindi, sir. Ano ibig sabihin nun? Sige nga. Parang maganda pala itong exercise, no? Ganito na lang exam ko sa inyo. Parang mas maganda. Kaysa magsasolve kayo ng sobrang sangkatutak na math, tapos makakalimutan nyo yung interpretation. And mas importante yan sa atin as mga future physicists. Go, Honey. Hindi ba yun yung derivative? Oh, derivative nga siya. Pero kung titignan mo yung equation, nagbabago yung magnetic field with respect to time. Ano yung physical interpretation niya? Magbigay ka lang ng scenario. Ayan na, nabanggit ko na. Nagbabago Sir, yung nag-iisip pa. field. Ano? Ano? Oops, may nag-chat. Sino nag-chat? Well, technically, we can think of it as flux or field. Ang flux kasi in relation to a certain area. Pero just think of it as magnetic field lang muna para madali, Carlo. So, Honey May. Wait. Teka lang, bumalik na si Harold. Harold, naririnig mo kami? Naririnig mo ako? Yes, sir. Okay. Balik ko Medyo yung tanong sa'yo. unstable lang ng kaunti. Hindi, okay lang. It's okay, I understand. Nakikita mo itong nasa right side ng equation? Delta B over delta T? Opo. Yung nabanggit ni Kian kanina is change. Tama? Change daw siya ng magnetic field with respect to time. Tama? Yes. Ano sa tingin mo yung pwede mong bigyan na parang interpretation dito sa side ng equation na ito? Sir. Bumalik na si... Wait lang, hintayin natin si Harold. Sabihan mo muna kahit yung naisip mo lang, Harold. Sabi ni Kian, nagbabago yung magnetic field with respect to time. Ano ibig sabihin nun? Ay, nagsasalita ka ba o baka mahina lang?
Baka na-disconnect ulit. Nandiyan ka pa, Harold? Ay, nawala ulit, sabi na eh. Anyways, sige, ikaw na, Honey. Sir, related po ba yan dun sa may generator ba yun, sir? Yung kapag magbabago Okay, yung good. electric Yun yung field, hinahanap ko sagot. magbabago So, ano din ibig yung sabihin magnetic. nito? Tama. Ano ibig sabihin nito? Sir, pag nag-change, a change in electric field will generate a change in magnetic field and vice versa? Okay, very good. Pero medyo may pagkabig ng konti. Pero close. Tama na rin. Sir, Sige, Rio. Ano yung Rio? Sir, pag may flow or change ng magnetic field, magkakaroon ng electric field. So, pag may electric field, yun yung parang may current, sir, kaya nagkakaroon tayo ng kuryente. Yun yung pagkakaroon. Kung titingnan nyo, ang kulang lang doon sa sinabi nyo is yung with respect to time. Paano mo masasabi yung magnetic field ay nag-change with respect to time? Sinong nag-chat? Tingnan ko. Sayang Harold. Okay lang Harold, at least mapapanood mo naman to. Balikan natin si Honey. Kasi siya yung nakasagot nun eh. Paano mo masasabi na nagbabago yung magnetic field with respect to time? Ano ibig sabihin nun? Hinahanap akong word. Sir, sir, ano ulit? Paano mo nasasabi na isang quantity, wag na ng magnetic field, ang isang quantity ay nagbabago with respect to time? Let's say yung BI position, change ng position with respect to time. Ano ibig sabihin nun? It's a derivative. Wait. Pero ano yung interpretation niya? Change ng position with respect to time. Ano yung interpretation niya sa physics? Change in position with respect to time. Anong? Sir, velocity. Ala! Hindi. Ay. Nagsasabi siya. Velocity. Tama ba, Honey? Sabi ni Ken, velocity. Ano ibig sabihin ng velocity? Ano yung verb na pwede mong gamitin kapag may ganon? Nag-move. Tama ba? Yes, sir. Okay. So, ano ibig sabihin nito? Moving magnetic field or changing magnetic field, we have here, right? Tama? Delta B over delta T. Yes, sir. Okay? Would generate electric field. Ito lang yan. Maliwanag? So, yes, tama sir. yung sabi mo mga, Honey, doon ako natuwa doon. Binigay mo yung mismong example na hinahanap ko. Na kapag doon ganun nag-work yung principle ng generator. Di ba? So, Yes, how sir. do we generate electric current? We move a really huge turbine na may magnetic field. Okay? Yes, sir. And vice versa, you can also generate an electric field by applying electric current or giving an electric field. Tama ba? Okay? Naliwanagan ba kayo doon, guys? Yes, sir. Yes, sir. Basically, itong Maxwell equation ay collection lang to ng mga alam na nating equation. Okay? Yung second equation na del dot E is equal to rho over epsilon naught is just the generalization of Gauss law. Itong tatlong to, meron din silang sari-sariling version. And dahil nga hindi nyo nadaanan sa 102, i-discuss ko na lang din siguro as an extra sa mga next nating discussion. Okay? Again, magbibigay na lang ako ng example ulit. I-upload ko na lang and hopefully makadagdag sa inyo as a support. So, dahil dyan, siguro ang gagawin natin, may mga prop set pa rin tayo. I-modify ko na lang yung grading system to adjust with the current situation.